Nakalaro na rin si Lebron ngayong season, 11 points, 12 assists, 30 minutes, wala nang restriction, babad agad. Nalagpasan agad ni Lebron si Reggie Miller bilang panglima sa all-time list ng 3-point field goal made at tuloy pa rin ang streak niya na meron na siyang total na 1,291 na games na merong at least 10 points. Madali lang tinalo ng Lakers ang Utah Jazz pero ang impressive talaga doon si DeAndre Ayton. Natauhan daw kasi siya versus OKC. Ikatlong sunod na game ni Ayton na meron siyang at least 20 and 10. Versus Utah Jazz nasa 20 points at 14 rebounds. Tatlong sunod na rin na games na meron si Ayton na nasa 20 points. Ayaw lumagpas kahit 21 lang makaparlay man lang. Mas umi-score kasi ngayon si Ayton na mas marami pero konting rebounds lang. Nagko-collapse kasi yung defense na Ayton. Base yun kay Austin Reeves. Base kasi sa kanya, malayo ang maaabot ng Lakers kung makukuha nila ang best version ni DeAndre Ayton ngayong taon. Kaya kukonti kasi ang rebound ni Ayton dahil din yun sa defense niya. Mas konti ngayon taon kumpara noong nakaraang season ang mga nadidepensahan ni Ayton pagdating sa mga attempts at mas malaki ang points percentage na papasok ang tira ng kalaban na babantayan niya, 48%. Siya yung may pinakamataas na percentage na papasok yung tira ng kalaban kapag binantayan ni Ayton. So hindi naman ganun kasama yung depensa ni Ayton, nag-improve naman ang malaki. Hindi nga lang kasi yung rim protection ang tinitingnan dun. Kumpara last year, si Ayton ngayong taon nasa 114 ang defensive rating. Mas mataas yun kumpara nung nasa Portland pa siya na 119. Pang 490 siya sa buong NBA at sentro pa siya. So naayos ni Luka ang offense ni DeAndre Ayton. Meron siya ngayong 16 points, 8 rebounds, wala pang 1 block pero 69% shooting. Mas mataas pa rin yun kumpara nung nasa Portland siya. Nasa 9-1 ang Lakers kapag meron si Ayton na at least 10 attempts. Based naman kay JJ Redick, gusto niyang maging Leon si Ayton pagdating sa defense. Kung si Luka ang bahala sa offense ni Ayton, si Lebron naman ang bahala sa defense. So hindi siya ang magiging primary defender, kundi ang bagong role ni Lebron. Siya ang magdi-decide kung anong defense ang gagawin kapag nasa loob ng court. Or siya ang tatawag ng mga play pagdating sa defense at kung ano ang gagawin ng player. Babawasan di umano ni Redick ang load ni Lebron ngayong season. Nakuha na kasi ng LA ang rhythm habang wala siya. At ngayon, siya yung ipapasok sa rotation. Ang isa pa sa mga kailangan talaga ng Lakers, ma-improve yung kanilang defense kapag nasa loob si Lebron kasama si Luka dahil nagkakaroon ng defensive liability. Si DeAndre Ayton ang panabla nila sa defense. Nasa pang number 15 ng LA sa defensive rating sa buong NBA ngayon. Ang target ni Redick, maging number 10 man lang sila sa buong liga. Ang isa sa mga rason doon kung bakit nananalo ang LA ngayon, hindi dahil sa mahina yung kalaban, dahil sila ang number 1 pagdating sa field goal percentage. Dikit lang sila ng Denver, nasa 50%. Pero pang number 12 naman sila sa points per game allowed. Si Luka, Reeves at si Ayton nag-increase ang kanilang shooting percentage. Nasa almost 50%. Kaya kapag umiscore na mataas yung tatlong player, mataas din ang percentage na mananalo yung team. Ang kulang na lang talaga sa kanila, mapataas yung defense. Sa East naman, ang best team Detroit, 11 game winning streak na sila. Ang best start ng Detroit since 2006, 20 pesos pa ata ang presyo ng bigas nito at first time naman since 2008 na meron silang pinakamahabang panalo. Sa mga record na umabot na merong winning streak ang Detroit, nananalo sila sa buong season ng at least 59 to 60 wins at umaabot din sila ng conference finals, puwera usog. Nasa record kasi yun. So hindi ko lang sigurado kung Donovan Mitchell yung Detroit dahil kakapusin ng bandera. Dahil sabi nga ni Cunningham, buti hindi siya napunta na Cleveland at napunta siya ng Detroit bilang number 1 overall. Hindi sila ang best team pagdating sa offense. Number 3 naman sila pagdating sa defense. Si Cunningham, another career season na meron 20 points, 5 rebounds, 9 assists, 43 and 28%. Hindi pa nga ganung kaganda ang shooting percentage niya. Pangalawa sa kanyang best player si Jalen Duren, 20 points, 12 rebound, 1 steal, 1 block, 67% mula sa field at consider na traditional big man. May kasama din silang at least 9 player na nasa average ng 8 points to 13 points per game. Well balanced yung lineup ng Detroit. Kung titingnan pa nga yung lineup nila kontra Sacramento, mas better in papers yung Sacramento Kings pero mas nananalo ang Detroit.
Sa kilala naman ng Pistons na wala talagang star player pero nagiging playoff contender. Nagbunga din yung pag-aamok ni Isaiah Stewart. So nabasa ko lang to sa mga comment section na kaya nananalo ang Pistons, majority ng kalaban nila mga East team at hindi pa mga contender yung iba. Wala pa silang nakakatapat na West team na contender. Meron naman silang tinalo na team sa West na contender naman din ngayon ang Rockets pero iba pa ang Houston nun. Ang tanging team na nahirapan din yung Detroit Wizards. Saktong makakatapat din ng Pistons yung Milwaukee Bucks sa susunod na game kaso walang Giannis dahil 2 linggo mawawala dahil sa injury.